4 and 12 nakaparal. Tapos naka-6 sa 5. Yung buong yan nakaparal sa 3. Madali lang yung parallel pag dalawa. Pag tatlo, kailangan yung 1 over ganun mo yung isa. 1 over 4 plus 1 over 12 tapos equals. Dapat ang tip ko lang sa inyo ng practice, mag-solve na kayo ng solve. Kahit sabihin natin na pupurihan na kayo sa ginagawa. So, yun ang practice din. 24 over 11. Ito, 6 plus 24 over 11. Ito lang yun ano. Ang kinuha niyo pala is yung buo. Diba? Pero itong 3, nakaparallel dito, diba? So, ibig sabihin, kung yung voltage sa 3 is actually 3.2. Pero yung 3.2, mahanap sa dalawa. Pero kung punta sa 5 ohms, may punta sa 12 at saka sa 4. So, mangyari pag po voltage divider ulit ako, VO prime is equal to V2 times 5 over 5 plus 4 times 12 over 12 plus 4. Kasi parallel ito. Kaya nakasilip siya sa 5. Ito lang yung kailangan ng voltage. Kaya 5. So yan yung VO prime. Yun yung price natin. So, ulitin natin, double prime. So, yung double prime, 2 ampere naman, nakalagay 12 and 19 volts. So, 12 volts and 19 volts are shorted. So, 2 ampere. Isang paraan na rin. Ano kailangan natin? Ito, di ba? Yung current high voltage yan. So, ano gagawin ko? Pagsamahin ito. Pagsamahin ito. Pwede kayo pagsamahin yung parehas. Tama ba? Kasi parallel yan. So, retro natin. So, pwede naman kayo mag-retro. 2 ampere. 5. Turing parallel ko. Ganyan. 8 over 6. 4 thirds. Okay. 6 parallel to 3. 2. So, diba? 6 times 3 over 6 plus 3. Bago tingnan. Retro natin. So, si 4 thirds sa kasi 2 series. Nakapalan daw yung 5. Ano kailangan ito? Kunin ko ito. Tawagin natin siya I O prime. Double prime. So, gagamit ako na
ampere. So, ilan ang aking dito? 5 times I double prime. 4. O, dalawa na yung nakuha na natin. Yung 2 at saka yung 4. Ano yung muli? yung 19. So, pagkain natin yung dalawa. 2 ampere, open, 19 volts, shorted. 6, 3, 5, 12, 4, 19. ito ulit yung kailangan ko. Dito. Same lang siya nito. Diba? Ano lang yung difference? Opposite lang yung Sign. Kasi ang loop natin, kung mapapansin mo lahat ng process mo is clockwise, diba? So, kailangan mo opposite. Pagano tayo. So, check natin ulit. Since clockwise tayo dito, ang orientation natin dito clockwise, Ano mangyayari dito dapat? Opposite dapat kasi clockwise. so, kailangan mo naman na Negative 2. tama yung sagot, pero yung opposite natin. Negative 4 Talaga natin. Kasi opposite yung direction natin. ang orientation kasi natin dito, Clockwise. Clockwise. so kailangan, ibig sabihin, pag nag-mesh analysis ako, ito yan. Kailangan ganyan ang aking loop. Pagganyan. So dapat pag nag-superposition ka, yung orientation mo is either clockwise or counter. So, di ba natatanda kayo sa ating example, kaya natin ginawang negative 2 kasi Pababa siya. Eh, pabalik natin. Pakita na natin ganun na aspect. So, yun rin yung approach natin dito. so for that case, dalawang beses ka magpo-voltage divider. So, ito naman yung tinatawag natin, itong punto. Yan. Yan naman yung plus or minus natin na tapos saka na natin pumunod si dito. Okay, so by voltage divider, V2 is equal to 19 times, ano lalagay natin sa taas? 6. 12, hindi na pwede sa 6, di tayo pumunta sa 12, in Ano parallel. Okay, 19 to. Sir, 12 volts po yung shorted. 19 volts per Ay, sorry. Sorry. 12 volts. 12 volts per Okay, so 12, nakaparallel sa 5, na nakaseries sa parallel ng 3 at saka 6. Yung ilalim, 24 plus 12 in parallel with 5 plus 3 parallel with 6. So, ano itong punto? Edi 12 times 5 plus 3 times 6 over 6 plus 3 divided by 12 plus 5 plus 3 times 6 over 6 plus 3. So, ilan ang aming P2? Negative pala. Kasi ako. Ah?
But voltage divider, so dapat ang sagot mo mas maliit sa lightning. Ratio yun eh. Ratio. Negative 9.975. Negative 9.75. 75. 9.975. 9.75. Ano ba? Tama yun? Okay. Then, voltage divider tayo ulit. V ko, 3 prime. V2 times 5 over 5 plus 6 times 3 over 6 plus 3. Sir, mga nagkasal sa voltage divider sir is yung negative 84. Mali. Hindi dapat, di ba sabi ko ay, hindi dapat mas malaki sa 90. Wala yung 4 eh. Sa baba, wala pang plus 4. 4 plus 12, din pa, saka parallel yung nasa ilalim. Multiply pa rin yan. Tapos 4. Wala ko dito negative 9. Over 4 plus 6. Yun. Hindi, ang kinuha mo pala, okay na to, di ba? 12. Yeah. Wait lang. Hindi mo pa ita-type sa 19 yan kasi kung kinuha mo yung numerator pala. Ito nung nakalagay na to, numerator yan. Okay, ilalagay mo sa denominator, ano ba ito? Nasa ito pa rin. 7. 1, 2, 5, 2, 5. More. Ano yung biro natin? Edi, prime plus double prime plus triple prime equal. So, pag ganyan natin, negative 7.125, negative 4, at saka 2. Negative 9. 125. 1. 25. Okay. So, tama kaya ito. Okay. Pwede sabihin tama yan. Bakit? Titingnan mo. Ang 12 volts clockwise. Ang 19 volts counterclockwise. Ang 2 ampere counterclockwise. Mas malaki yung binibigay nila ng force kesa sa 12 volts. Kaya syempre, ang sagot mo dito, mas incline ng counterclockwise. Kaya negative. Yung tayo. So, kaya dito, kumbaga, without actually solving. So, kaya natin dito,
Mag-practice kayo mag-solve. By next week na tayo, source transformation, time ng structure. Kasi mas magandang i-discuss ito sa bayan. Time ng sa resource. Para masusunod niya lang kayo. Kasi mag-discuss pa kami mamaya ng Torah 6. Sabi niya 6. Pero sir, di ba sir ginagamit yung madalas sa ECE rin yan, yung method na gano'n? Yan. Type notes. Oh, yun ang mas madalas. Sa ECE. Hindi, sa atin. Ba't parang may subject ata ako natin na puro gano'n? Wala namang problema. As long as circuit analysis, mas madalas mong gamitin yun. Yung circuit analysis pala rin. Okay, number 5. So, mayroon 90 volts, 6 ampere, sa mga so, 3 beses tayo magsasolve yan. Kanina mo, Para pag pinicture, ni-screenshot ko mamaya. May PDF naman tayo nito. Hindi. Documentation. Kasi kaya ng cellphone ko mag-video. Laki nga ng isang file eh. Tapos delete mo na pagkatapos. Ah. Tapos delete. Umpisahan natin. Tanggalin mo yung 90 volts and 40 volts. Pero dito parallel. Pero relax na, drawing mo. Pwede natin gawin dalawa na lang yan. Diba? Ay, hindi. Para hindi tayo mahirapan. Sila lang. Para lang natin. So, Ay sir, may tanong. Pag parehas po yung value ng source, pwedeng is-an na lang, dalawa na lang sila. Hindi. Ganun pa rin sir. Magkaiba kasi ng lugar yun. Magkaiba siya ng pwesto. Kahit parehas yun, kung magkaiba sila ng pwesto, may effect pa rin yun. Kaya ako isuot ko yan. Swerte mo pag nagkakaroon ng parehas. Pero hindi rin pa parehas. Okay, kaya yan sa 16 Parallel. So, 20. 20. Kaya yan sa 20. Parallel din. Parallel.
12. Ilan yan? 12. So, hindi mo pwede yung i-carry divider. So, Kasi nasa gitna. ano pwede natin gawin dyan? Super nada. Super. O, dyan na lang. Di, ay tama. Okay po. Note 0. In, out. Yan na lang ako. So, BO, Ay sir, assumption yung ano, yung sa pag-in ng 10. Okay. kasi clockwise tayo eh. Plus 6. Bakit 360? Pwede ka naman 60 na lang. Hindi, 30 ito eh. Least common denominator. Ano ba ang pinakamalapit sa kanila? 60. Okay lang. Ulitin ko okay lang yung 360. Malaki lang yung magiging. Yes, ang 60. 5 lang kayo dito, di ba? Hindi ko sinasabi mali yung ginawa ko. Pero mas maganda yung 60. Mas maliit. Kasi kung sabihin natin, ang hinahanap ko ay least common multiple or least common the greatest common factor or least common denominator. Hindi yung least common denominator. Mike? Sir, nodal analysis po yung pinakamadaling way para sa kanya. Hindi, yun yung sorry. Pero pwede ka muna. Pwede naman pong iba. Pwede ka muna. Thank you. Okay, hindi yung sagot. Ay, ito yung box. Ang hinahanap natin is Vx, di ba? Which is yung 10. Times. So, pwede ako voltage divider. Kasi meron na akong BO. Yung BO ko is 120. So, yung voltage dito, voltage sa buo, voltage dito, di ba? So, Vx prime is equal to 120 times 10 over 10 plus 20. Ilan yan? 10. Kaya hindi ko pinalaw yung 10. Kasi yung 10 yung hinahanap natin. Huwag mong gagalawin kung ano yung hinahanap mo. Galawin mo na yung iba, huwag lang yung hinahanap mo. $40, sir. 40. Tatandaan natin. Okay, next. 6 ampere open and 40 volts shorted. So, ang iwan lang natin, Hindi ganun. BU, Hindi ganun. 90.
Yung 12. Yung nandito. Oh. Hindi ginamit. Ano? Hindi ginamit. Hindi ginamit. Sir, hindi po gagamitin yung 12 sa ano? Hindi po ginamit yung 12 sa voltage divider. Yung 12, hindi po ginamit sa voltage Hindi, sa 12. Bakit yung 12? Current divider ko yun. Diba ito yung voltage natin? Which is yung voltage mo dito. Which is yung voltage mo dito. Ang voltage nila, divider kaya mo pa series. Current divider is parallel. Pwede mong pagsamahin mo. 12. Diba? Pero ito yung anak ko. Pero bago mo mahanap yun, kunin mo to. Okay, so by voltage divider rule, 90 times 60 nakaparallel sa 10 plus 12 over 30 plus 16 nakaparallel sa 10 plus 12. Simplify ko lang siya. Okay, natin pagsamahin ko. 60 times 22 over paano kaya yun? Diba 60 plus 23 is 80? Tawag ba? Tawag ba? 31.4286. Kailan ka mag-ano, Flo? Magsasubmit sa PRC? Sa Paul kailan? Sige. Kulang pa ako. Oo. Ha? Sige. Sulat mo, sulat mo. Sulat natin. Ano yung V2? Okay, tapos naman. Ano yung VX2? Yung ikalawang voltage divider ba? Ikalawang voltage divider ba? Pag-wait. Ayaw mo yung voltage na doon sa ano? Ano na? Yung voltage na doon sa 10. Di ba? Yung voltage na doon sa 10. Ang kukunin mo na next na step. Ako. Ano nga? DBO2. Multiply mo Hindi ba? Saan nga? Saan nga? Sinastas. Alam mo yung gagawin? Alam mo Pag yung isi-short na yung voltage. 90. Ha? Short na yung 90. Hindi. Hindi, labas na. B. NX. 2. Yung VX2. VX double prime. Ayan, yan. Hindi. Hindi. VO yan. BO lang yun. Yun lang ba Yan yan? yung VO doon na sa node 0. Kagaya doon. So, parang mag-voltage divider ko ulit. Oo. Bale. Walang yan, bro. Ano ba yun? Ah. 31. Naka-series. Tapos 10. Over. Oo, yun sabi ni sir. 10. 10. Tapos paano yun? Ha? 10 plus 12 sa baba. Ba't 10 plus 12 lang? Ayun.
Pinagsama mo na yung 20 tsaka yung 30 na kaparallel. 20 plus 30. Parang 12 yun. Ay dito, 20 di ba? Hindi ko sa kabila yung 30. Tsaka 60. 30 tsaka 60. O, hindi mo pwede galawin yan, Ted. Basta yung 10, hindi mo yung galawin. So, Basta yung... Ito na ngayon sa biro na ngayon. Sa biro na. Yung sinasabi mo dito nila. So, hindi mo nalalagdag yung 30 tsaka 60. Ito sa pagkuha ng BXW. Parallel mo rin yung... Ay, Nakaparallel na ngayon. Hindi ba naging PO, double prime. Okay. Then tayo sa ulit. Ano yung ulit natin? voltage divider ulit, sir. 90 volts, shorted. Oh, Then, sir, wala na, no? BX. sige, susulat ko lang. Okay, may kasunod pa pala. Voltage divider ulit ako, di ba? Isa pa. PO. BX, double prime is equal to PO, double prime times. Kasi itong buong to, nakaparallel dito, di ba? So, ito yung kailangan ko. 10 over 10 plus 2. attendance. Kasi ito ang buong to, PO, double prime. Ito kasi 60 na nakaparallel. 120 lang. Parang kaya lang nito. 10 plus 20. Yung sa kabila naman, ginawa mo lang sa mas. Ginawa ko lang, kasi nagsama ko na agad yung 30 and 20 sa umpisa. Kasi nabuluhan si Bulis dito eh. Kanina eh. Hindi. Wala. Sinimplify ko. 10. Ganun lang pala. Pwede lang na problema na yan. As long as alam mo yung ginawa ko. Context. Walang fix yan na method pagdating dyan. Kumbaga, pwede yan pa ba? So, ilan to? BX double prime. So, di ba dito nasa sa... Hindi, 30 tsaka 60. So, lagi na lang. Kasi nalagay mo na dito sa... Kasi ito na yun, hindi mo na yun. BX. 14.2857. 14.28. 2857. Okay, then ulit, 40 volts. Bali ano to? 40. Kasi nga, voltage na yun. Yun lang sa 40. Ano yung pwede natin i-ano dyan? Yung 6 na ito, diba? 20. Oh. Tapos, ito pa rin kailangan mo, BX, triple. Kunin mo muna ito. Opposite yung direction natin, kaya negative. Voltage divider. Negative 40. Negative 40 times 30. In parallel with 10 plus 20. Over 20 plus 30. Oh. Eh, parehas ang 30. So, divided by 2. 15 na lang. Nag-gets ba kung paano naging 15? Ano ba yung 10 plus 20? 30. Di ba, pag same sila ng value, kung ilan man yung nakaparallel, divided by yung naunod na yun. So, 30 over 2, kaya 15. Kung ayaw mo nun, pwede mo naman gawin. 30 Parallel. times 30 over 30 plus 30. Ano sa doon? 15. Papahirapan mo ba yung sarili mo na magaganon? Pwede naman i-divide. Mga shortcut na yun. So kung meron kang 10 100 ohms na nakaparallel, ilan yung total? Ilan yung equivalent niya? 10. Kasi di ba, 100 over 10. Kasi 10 yung nakaparallel. Ginawa mong 20, 100 over 20. That is only if pare-parehas siya. Pag hindi siya pare-parehas, hindi mo pwede gawin yun.
So, yan sa natin dito. 3 on sa lowest prime. 15 over 35. 3 over 7. 17.1429. 14.29. Then, voltage divider ulit. Negative. Vx triple prime is V on triple prime over 10. 30 divided by 30 over 30 plus. Ay, di ba na? Di ba? Sir, 10 Over 12. 20 plus 10. Divided by 3. Negative 5.7143. Negative 5.7143. 42. 43. Tama? 3. So, ilan yung aking Vx? Prime plus double prime plus triple prime. uh, 48.5714. 48 point 57.14. 14 po. 57. 1.4. So, yan yung paggawa natin ng superposition. Kung sinagutan natin, 1, 2, 4, and 5, wala kang diamond. Ibig sabihin, wala kang dependent source. Paano pag may dependent source ka? Inulit nyo yung number 3. Pag may dependent source ka, kahit anong nangyari, iiwan mo siya. Hindi mo siya pwedeng tanggalin. So, baka sabihin nyo kasi tatlo yung source natin. Kahit tatlo yung source ko, ako consider ko lang is dalawa. Si 4 volts sa kasi 2 ampere na. Yung diamond, stay put yun. Okay. Now, walang nakalalay. Hindi ko kasi nalagyan. Buhat yan. So, lalagay na lang dito, 125. Okay, lagyan na lang natin. So, click na lang kung so, ang kailangan natin yung value ng PAP. So, PAP is equal to PAP prime plus double prime. Gawin natin 2 ampere open. Pagkiwa natin yung 4 volts. 10. 2 PAP. Okay, kahit anong mangyari, kahit
minus BAB over prime squared. So 20 is equal to 3 BAB over prime. So ilan yung BAB over prime? 20 over 3. Diba? So yan yung BAB. BAB prime plus double prime. 24 over 3. Ilan? 18. So ano yung sinundan natin? Principle natin regarding sa short circuit. So ganyan lang ang application natin. Pag nag-solve na yung circuit, kailangan nyo muna balikan yung mga circuit ito. Kasi kung nakakatakot lang sila, pero mapapansin nyo pwede yung gagawin. Now, kung medyo, for example, lalaki yung network ko, mag-superposition ka na lang. Kasi pag nag-superposition ka, tumal siya. Kahit sabihin natin ulit ka rin ilang beses, mas maganda siya. So, ganun rin pag nag-solve na kayo, for example, sa machines, or let's say sa apparatus, or let's say power system, transmission, pinabalikan lang lahat po. Ang problem lang kasi, kinakalimutan natin kasi akala natin hindi natin talaga. Pero, secret pala yun. Okay? Sige. So, next meeting, continuation tayo, source transformation na. Ano mangyayari na? Pwede ulit na ito mga problem na ito, apply ako ng source transformation. Or pwede separate problem. Now, for your, sabihin natin, assignment, pero wala namang grade yun, nasa sa inyo yun, gagawin nyo. Kasi naman natin yung 1 to 5,